Magandang araw mga kapangarap. Nandito na naman tayo at nagbabalik. Sana magustuhan nyo ginawa kong video. Sana ma-inspire din tayo. Hindi lang tayo puro abang at puro dasal. Ang kailangan din natin gumawa. Ang 10 tatalakayin natin ngayon ay ang 10 sa pinakamayaman sa buong mundo. At sana i-subscribe nyo naman ako at pakipollow. Pa-reach na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video na ating i-upload. Ang bawat tao ay nagnanais na mapabilang sa pinakamayayamang tao, ngunit sinasabi ng ilan na ang lahat ay swerte. Ito ay hindi lamang swerte, kundi pati na rin ang iyong mga paniniwala, positibong pag-iisip, malikhaing diskarte at pagsusumikap. Habang pinag-uusapan natin ang pinakamayayamang tao, alam mo ba kung sino talaga ang nasa ilalim ng listahang ito? Kung hindi, huwag mag-alala. Pinakamayamang tao ngayong 2024 sa buong mundo. Ngunit makikilala mo ang nangungunang 10 pinakamayamang tao sa taong ito bago makapasok sa aming listahan. Ito ay isang banayad na paalala na mag-click sa subscribe button at pindutin ang bell icon upang hindi makaligtaan ang isang update. Well, moving forward, tingnan natin ang nangungunang 10 pinakamayamang tao sa mundo. Sa ika-10 na lugar mayroon kaming François Bettencourt Meyers. Si François Bettencourt Meyers ay apo ng tagapagtatag ng Laurels at ika-10 pinakamayamang tao sa mundo. Bettencourt Meyers at ang kanyang pamilya sa humigit kumulang 33% ng Laurel at naging Francis na naghahari sa Laurel heiress noong 2017. Ngayon ang Bettencourt Meyers ay may netong halaga na $83.30 bilyon. Sa ika-9 na lugar mayroon kaming Mukesh Ambani. Si Mukesh Ambani ay ang tagapagtatag at tagapangulo ng Reliance Industries na may pamumuhunan sa mga kemikal ng petro, langis at gas, telekomunikasyon at tinggian. Ang Reliance ay nagdulot ng digmaan sa presyo ng telecom sa paglulunsad ng 4G na telepono at serbisyo sa internet na Geo noong 2016. Ngayon, si Ambani ang ika-9 na pinakamayamang tao sa mundo na may netong halaga na $85.30 bilyon. Sa ika-8 na lugar mayroon kaming Steve Ballmer. Si Steve Ballmer, may-ari ng Los Angeles Clipper, ay nagsimula sa kanyang karera sa Microsoft noong 1980 at kalaunan ay kinuha ang kumpanya bilang CEO sa pamamagitan ng pagpapalit kay Bill Gates. Ang termino ng panunungkulan at legacy bilang CEO ng Microsoft ay nakatanggap ng magandang tugon kung saan ang kumpanya ay triple ang benta at pagdodoble ng kita. Dahil sa tagumpay na ito, siya ay sumasakop sa ika-8 pwesto sa listahan ng pinakamayayamang tao sa mundo at ngayon ay may netong halaga na humigit kumulang $86.50 bilyon. Sa ika-7 na lugar mayroon kaming Carlos Slim. Ginamit ni Carlos Slim ang karamihan sa kanyang mga kita sa pamamagitan ng kanyang pagmamay-ari ng America Mobile, isang kumpanya ng telekomunikasyon na nakabase sa Mexico City. Bilang karagdagan, nagmamay-ari siya ng ilang iba pang kumpanyang ipinagpalit sa publiko. Siya na ngayon ang ika-7 pinakamayamang tao sa planeta na may netong halaga na $89.10 bilyon. Sa ika-6 na lugar mayroon kaming Bill Gates na itinatag ni ko ang Microsoft kasama ang kanyang yumaong kaibigan sa pagkabata na si Paul Allen noong 1975. Ang overtime Gates ay lumipat mula sa CEO ng kumpanya patungo sa board chair noong 2008. Sumali siya sa board ng Berkshire Hathaway noong 2004. Ngayon si Bill Gates ang ika-6 na pinakamayamang tao sa mundo na may netong halaga na $106.70 bilyon. Ngayon ano sa tingin mo? Sa kasalukuyang ekonomiya, sino ang mawawala ng pwesto sa top 10? Ibahagi ang iyong tugon sa seksyon ng mga komento. Sa pagsulong sa ika-5 pwesto, mayroon tayong Warren Buffett. Si Warren Buffett ay ang chairman at CEO ng Berkshire Hathaway, isang organisasyon na nagmamay-ari ng higit sa 60 kumpanya. Ang ilan sa mga ito ay kilalang kilala tulad ng kumpanya ng insurance na Geico, ang tagagawa ng baterya na Duracell, at ang Dairy Green Food Share.
Noong siya ay 11 taong gulang, ginawa niya ang kanyang unang pamumuhunan sa stock market at ngayon siya ay may net worth na $108.40 bilyon at siya ang ikalimang pinakamayamang tao sa mundo. Sa ika-4 na lugar mayroon kaming Larry Ellison. Si Larry Ellison ay ang co-founder ng software corporation na Oracle. Bilang karagdagan, si Ellison ay naging miyembro ng Tesla Board of Directors noong Desyembre taong 2018 matapos magkaroon ng mas maagang pamumuhunan sa kumpanya sa pamamagitan ng pagkamit ng 3 milyong share at halos pagmamay-ari ang buong isla ng Lanai na matatagpuan sa Hawaiian Islands. Ngayon ay mayroon na siyang net worth na $114.3 billion at ang ika-4 na pinakamayamang tao sa mundo. Sa third place mayroon kaming Jeff Bezos. Si Jeff Bezos, isang Amerikanong negosyante at ang tagapagtatag ng Amazon, ay humahawak sa posisyon ng pangatlo sa taong ito sa planeta. Ang kanyang pananaw ay hindi nagbago kahit na siya at ang kanyang asawang si Mackenzie ay nagsampa para sa diborsyo noong 2019 at noong 1997 kinuha niya ang Amazon sa publiko at naging unang tao mula noong Bill Gates na nakamit ang netong halaga na higit sa $100 bilyon. Sa pangalawang lugar mayroon kaming Elon Musk. Elon Musk, Techno King ng Tesla, founder, CEO at Chief Engineer ng SpaceX at ngayon ay CEO ng CRUDA. Habang ang kasalukuyang market value ng kanyang electric car company na Tesla ay malapit sa $800 billion, ang rocket company na pag-aari ni Elon Musk, ang SpaceX ay tinatayang halos $100 billion. Sa lahat ng kasikatan at halagang ito, si Elon ang pangalawang pinakamayamang tao sa mundo na may net worth na isang $96.50 bilyon. Okay guys, top 1 na tayo. Kung nagustuhan niyo man tong video na to, paki-subscribe naman at pa-follow, pa-like na rin yung at pakihit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video na ilalabas. Malaking tulong na yan. Maraming salamat! Ngayon, sa unang lugar, mayroon kaming Bernard Arnault, na siyang Chairman at Chief Executive Officer ng LV Image sa France. Ngayon ay isang sinanay na inhinyero, unang nagpakita ng kanyang mga kasanayan sa negosyo habang nagtatrabaho para sa construction firm ng kanyang ama, si Ferret Sebner, na kinuha niya noong 1971. Ang kanyang malawak na imperyo ay binubuo ng higit sa 70 kumpanya kabilang ang Louis Vuitton at Sephora. Ngayon, si Arnab ang pinakamayamang tao sa mundo na may netong halaga na $217.70 bilyon. Maraming salamat. Sana nagustuhan niyo itong palabas na to. Don't forget to follow, like, and share. And hit the notification bell. Thank you. Bye-bye.